Good evening everyone. So I am Tailoring Balaga from Batch 4. So yung topic po natin today ating um, sa ating devotion ay matatagpuan, yung scripture po natin today ay matatagpuan sa Philippians 3 verse 8. So yung topic po natin dito, yung title po is Paano ba mas makikilala si Kristo? Pero before that, mayroong pinaniliwanag ko or tinapik si Pastor Russell though, which is all about the Salcedon ba yun? I'm not sure po. Pero, gaya po, ayun, Salcedon, tama. So, yung ibig sabihin na po ng Salcedon is place raw po siya sa Turkey. Correct me if I'm wrong, pero sa Turkey raw po. Na kung saan doon dati nagmi-meeting or nagpupulong-pulong yung parang mga kumbaga kung iisip rin yung mga priest ganun sa place na yun. So meron pinaliwanag din ni Pastor Russell yung paano nga ba natin makikilala si Kristo deeply. So we have this teaching na Christ is revealed from Genesis to Revelation. So piniliwanag po doon. So kung nagbabasa po kayo ng Bible or kung hindi po kayo nagbabasa ng Bible, ang unang chapter po sa New Testament is the Genesis up to Revelation. So yung pinaka-last po na pinaka-last part ng part po ng ng New Testament is the Revelation. So para sa akin po, favorite part ko po yung Revelation na part dahil doon nakasaad na lahat yung parang doon na yung mangyayari sa huling hantungan natin or yung araw ng kanyang paghuhukom or yung ideal na mangyayari talaga once na bumaba na si Kristo dito upang maghukom ulit or kunin niya na yung mga anak na. So, pangalawa is, knowing Christ should be our deepest desire. So, ang bawat isa raw po is magkaroon tayo ng desire or eagerness para mag-seek ng attention, love, at kahit anong maaring makuha natin para lang magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Kasi yun po yung pinaka-importante is magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon dahil once na wala tayo nun ay mahirap malayo sa piling ng Panginoon dahil of course hindi natin siya makikilala, may hirapan din tayo sa araw-araw natin na wala tayong relasyon sa kanya dahil wala tayong connection, so hindi natin siya nakakausap. So pag hindi natin siya nakakausap, wala rin tayong connection sa kanya spiritually, which is talagang hindi siya maganda para sa bawat isa na nasa mga naniniwala sa Panginoon. Number 3 is benefiting from Christ is not our top priority. And we have this application na study the Bible to know Christ biblically. So, yun nga po. Kaya nga nasabi ko, dapat araw-araw natin pagbulay-bulayan yung salita ng Panginoon. Ang sa ganun, makakakuha tayo ng sagot sa lahat ng mga tanong natin in life. And kasi doon, situational, yung, kunyari, pag nalulungkot tayo, tapos si Lord, meron siyang parang sinisik sa utak natin na basahin mo tong verse na to, doon na yung nagiging communication natin sa Kanya. Kasi nasasagot niya tayo doon. Kasi sabi nga nila, ang Bible daw po is manual ng life natin. And the second one is follow Christ to know Him experientially and love Christ to know Him relationally. So, kaya nga nasabi ko, mahalin natin sa Father God natin gaya ng pagmamahal natin sa mahal natin dito sa lupa. That's all. Thank you po.